Eto na ho tayo mga bossing. Dumako tayo sa assassination plot. No? Payam ng local media. Eto, mga bossing. Doon po sa assassination plot ng vice-presidente. Sinong BOBO o sino ang mahinang utak ang magsasabing wala namang pagbabanta sa buhay ni Pangulo Hindi naman binantaan ng vice-presidente. Mga DDS lang po yung ganon. Ito ang linaw-linaw po. Ang linaw-linaw po ng sinabi na ang sabi is, pag may nangyari sa akin, patayin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Nakarating po sa India, mga kababayan. Nako, mukhang hindi palalagpasin ng India. Pakinggan nyo ho, mga bossing. Sa India, si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kanyang state visit doon. Kabilang sa mga tinalakay ang plano manong pagpatay sa kanya ni VP Sara. Live mula sa India, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal. Ayan ho diba? Sasabihin ng mga DDS, nako, fake news ka na naman. Bakit naman makakarating yan sa India? Ayan po, binabalita na ho ngayon. Di po ba at tingin ko si Palki Sharma din ang nagtanong dito. Julie Baisa. Julie, nasa na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos? Julius, nakarating na sa Bengaluru, India si Pangulong Bongbong Marcos para sa second leg ng kanyang 5 araw na state visit dito. Unang humarap Diruhin mo, yung 5 araw ng Pangulo, mga boss chief sir, sa labas ng bansa, puros pagtatrabaho po. Yung ilang buwan, 5 buwan na yatang pabalik-balik. Ilang buwan na ho ba si dating Pangulong Duterte sa Hague? March 11, di ba? Diyan umpisa yan. March, April, May, June, July, August 11. Nako, 3 araw na lang. 5 buwan na. Ang dating, mga DDS, saglit lang. Wala ba tayong selebrasyon? Pang 5 months? Hindi, sabi ni Grace, 6 na buwan na. Hindi, Marso, di ba? March 11, siyempre, hindi mo ibibilang yung March, March, April, May, June, July, August, August 11, pang 5 buwan. Hindi ba tayo magse-celebrate dyan? Wala man lang bang ika-5 buwan ng Pangulo na nakakulong sa Hague? Ano ba naman yung isang tarpaulin? Magsama-sama tayo. Sasali kami sa inyo. Sali kami sa inyo. Isang tarpaulin ni dating Pangulong Duterte. Black and white Kasi hindi naman pwede yung masaya. Hindi naman pwede yung yung may mga lobo-lobo. Hindi pwede yun. Bakit? Kasi kapag yun, masaya yun. Pang birthday yun. No? Black and white nyo black and white. Siyempre, malungkot tayo. Nandun ang Pangulo. Dating Pangulo sa loob ng Hague. Black and white. 2 kandila sa gilid. Siyempre kapag kayong mga ganyan, aalay ka Kailangan makarating po yan doon sa minura ni Duterte. Di ba? 2 kandila, puti. Malalaki. Siyempre, kapag ipinagdarasal natin siya, gusto natin ng kalayaan niya. Panset. Lagyan puto. 2. Tapos barbecue. Ilagay dun. Itong mga DDS, itong mga humaharap sa akin, tingnan mo, may alay pa sila. Kayo ang hina nyo din, mga DDS ang hina nyo din di ba? May panset, may barbecue, may 2 puto. Siyempre, kapag kayo may pagkain, lalagyan nyo din ng soft drink sa gilid. Lagyan nyo din ng prutas para dessert. Para yun yung celebration natin sa August 11. Sama kami sa inyo, Sabihan nyo kung saan na. Okay, sasama kami sa inyo. Basta dapat may ganyan. Hindi kami sasama kapag walang tarpaulin, walang kandila at walang kung ano-ano. Okay, tuloy po, madam. Pangulo sa Philippines-India Business Forum at mamaya makikipagpulong din sa business leaders. Pero bago yan, sumagot muna siya sa ilang issue, gaya ng plano umanong pagpapa-assassinate sa kanya. Sineseryoso ni Pangulong Bongbong Si Palki Sharma din ang nag-interview, mga bossing, no? So, game po! Marcos ang lahat ng klase ng banta sa kanya. Yan ang naging tugon ng Pangulo nang tanungin ng local media sa India tungkol sa assassination plot umano ni Vice President Sara Duterte. Natural lang ho.
No? Yung banta sa buhay ng bayan, mga bossing. Sa buhay ng presidente, kailangan seryosohin ho yan. Hindi po basta hayaan na lang. Okay na yan. No? Hindi ho. Bakit to? Kung Mark Ramos lang yan, paaresto nyo na lang si Mark Ramos. Hindi pa iisipin ng presidente yan eh. Pero makapangyarihan ho ito. Vice-presidente, pangalawa sa pinakamakapangyarihan. Kaya nga nagulat ho tayo. Grabe naman yung vice-presidente. On air pa. Ipinamalita pa sa buong mundo kung paano yung assassination plot na binabalak. Kaya sabi ko sa inyo, mga DDS eh. Yari tayo pagka si Sara may nakaaway. Kunyari ho, mga bossing, presidente na si Sara. O yan, kunyari lang. Huwag kayong magagalit sa akin. No, kunyari lang. O, kunyari si Sara naging presidente ho, mga bossing. Naku po, pagka ito mayroong hindi nakasundo na presidente ng ibang bayan ho, like example, China. Ay, hindi, sorry. Imposible pala yun, imposible. Kunyari, hindi niya nakasundo si Trump. Di ba? Kunyari, hindi nakasundo si Trump. Dahil ayaw nila dyan, di ba? Pinalayas nga ng dating Pangulong Duterte, yung tropa ng mga Amerikano. Kasi daw, para balanse daw po. Hindi nakasundo ni Sara si Trump. Ngayon, galit. No. Hihingi ng press conference ang vice-presidente. Uupo yan ng ganyan. Papaliwanag. Hihinto saglit. Biglang magsatata. Tutuloy-tuloy na yan. Biglang, PI ka, Trump. Malamang, PI ka, Trump. No. Pupugutan kita ng ulo. Ganyan. Yari tayo, mga bossing. Bakit to? Si Donald Trump, hindi ho nagbibiro yun, mga bossing. No? Kapag kami banta sa kanyang buhay at ganyan, baka, tingnan mo, ginagera na tayo ng Pilipinas, nirarat-rat na tayo ng kanilang presidente. Ang kasunod niyan, buhay ko na. At buhay ng mga Amerikano. Padala mo na ng missile yan. Pabaunan mo na ng missile yan, mga yan. Yari tayo. Delicate ho, yung gano'n, mga kababayan. Mabutit po ang ating presidente, ganyan lang. Saktuhan lang. Diba? Saktuhan lang. Hindi yung, sige, pa-aresto mo na yan. Ganito, ganyan. Kalma lang. Hindi naman din ho kasi mananalo ang mga Duterte sa mga Marcos. Ang mga Duterte ngayon lang ho yan. No? Ngayon lang ho yan. Mga bossing. Mabilis ang kasikatan ho. Sabihin na natin, siyempre, mahaba-habang panahon na nandyan na sila. 2016, Pero hindi mo maikukumpara sa mga Marcos yan, na dekada na. Ang mga Duterte, Davao lang ho yan, mga boss. Nung sa Pilipinas, nung sa Maynila, Dehins nga kilala yung mga yan eh. Di ba? 2016 lang, nung mga nakilala yan, nambudol pa. Sabi, maganda sa Davao, walang mga mahirap, walang mga baha, walang mga salasalabat na mga kuryente. Laban sa kanya. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Tanong nila, Kakahiya yung Pilipinas nung panahon na yan, mga bossing. Vice-presidente ng Pilipinas, nagbabanta sa presidente. Worldwide ho yan. Buong mundo po. Siguro sa history po ng mundo, mga kababayan, kauna-unahan po yan. Si Sara Duterte. Na ganyan. kay Pangulong Marcos, magagawa ba talaga ito ni VP Sara? I don't know. You have to be careful. But then, in my position, there always is some kind of threat, and we take them all very seriously. Dali. Sabi ni Joel Q ng Cereza Force, kung sino gustong sumali sa Cereza Force, contact admin Chai Chair sa FB page. Thank you. Ay, ako po, sasali po ako. Paano ko po makikita yung yung group chat niyan? Gusto ko po sumali diyan, ha? Ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos ang isa sa 7 articles of impeachment laban sa bise. Sa parehong Yun pa lang. Olats na ang vice-presidente sa impeachment. Yung pa lang, hirap na po yung idepensa, mga kababayan. Kaya ako naniniwala talaga ako, wala pong depensa itong kampo ni Sara Duterte. Dahil kung meron Congress pa lang, NBI pa lang, ipinaliwanag na ho nila yan. Pero hindi, ano ginawa nila?
wala, natakot. Panayam, ibinahagi ni Pangulong Marcos na tuloy ang modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Parte niya ng planong pagbili pa ng BrahMos missile. Ako, lalo yan, magagalit si Sara Duterte niya. Kasi nga, di ba, kinopya niya na yung sinabi ng China, bakit kayo may missile? Bakit may missile? O, ganun na yung sinabi ni Sara, parehas na doon China. Huwag kayong magugulat, baka mamaya sila Chis Escudero, tatanungin na din, bakit tayo may mga missile kasi dyan? No? Magtatanong na din niya. Sabi ni Sir Ed Gonzales, 758 ang kanyang like. Aba, 760 ang ating like, tapos 1,400, 1,800 tayo kanina. Ano yung iba, DDS dito? No? Oh. Kaya ayaw mag-like. Bahala kayo. ng Pilipinas mula sa India. Pero paglinaw ng Pangulo, We are simply reacting to the challenges that we are facing. Those tensions have increased in the past years. And so this is Tingin ko kung sakali na talagang gawin ng kampo ni Sara Duterte yung pagpatay sa presidente, tingin ko hindi ko palalagpasin ng India yan, no? Hindi ko palalagpasin ng ibang mga bansa yan. Dahil nakikita nila ang galing ng ating Pangulo eh. Tapos nakita nila kung sino yung nagbanta. Oh. just the reaction to that, and we have to do it. It is our duty to defend the country. napag-usapan din daw ni na Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi ang China. Pareho raw may kinahaharap na hamon ng India at Pilipinas pagdating sa kani-kanilang boundary sa China. The similarity between our situations is that it is a rejection of any unilateral attempt to change. Oo. Yung pagkakaibigan po, no, ng Pilipinas at ng India, hindi matatawaran, hindi masisira. Ini-imagine ko kung si Sara ang ini-interview, baka may translator from Bisaya. From Bisaya, hindi, ganito yan. Tingin ko dalawa translator. No? From Bisaya, tapos from Bisaya, ita-translate into Tagalog, tapos Tagalog into English. Ganun. Joke lang! No, pwede naman Bisaya into English. Boundaries. No one country can stand up for a principle. There has to be a coalition. Gusto raw ni Pangulong Marcos na bumuo ng koalisyon ng mga bansang may parehong pananaw pagdating sa teritoryo at soberanya. Tingnan mo, gusto niya, meron pa siyang pangunayan. Siguro kung kay Sara tayo, nakatunga nga lang. Ano sinabi doon sa meeting? Ayun, yun yung sabi doon. Ano? Oy, explain mo nga sa kanila kung ano yung pinag-usapan doon sa meeting, baka ganun ho, mga kababayan. Ay, nako. Mga boss, pa mo, sir. No, magtatrabaho na ako pagkatapos nito. 5 minuto na lang para kumilos ako. Sabi, ano ba yan, Sara? May translation ka pa. Lawyer ka. Nahiya naman ako. Sabi ni Regina, mga manangan. Imagine niyo na lang po yung kanyang mga yung kanyang mga tawag dito, yung kanyang mga patawag doon sa mga media. 'Di ba? May mga yan ang vice presidente, may mga tagapagpayo yan. Pero mukhang wala pong nagpapayo dahil biruin mo, maririnig mo sa mismong vice presidente, papatay ng pangulo. Nagpapapatay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at ng House of Representatives ng Speaker, 'di ba? Pambal siyang nanay survivor. Shout out sa iyo at kay Spanish Girl at kay Gerald Evans. Doon po sa mga hindi alam yung ating Facebook page, pakisuportahan itong ating Facebook page mga kababayan. Ayan po, Mark Ramos na kung hindi ako nagkakamali, 22,000 followers na po yan. Muli po, maraming salamat. And God bless po sa ating